Good day mga kabikaming. Habang abala sa kung ano-ano rito sa bakuran, bigla na lang ako may narinig na pumito sa aking bisikletang nakagarahe. Yun pala ay pito nung sumisingaw na gulong sa aking rigid MTB. Ito yung TPU. Gulat ako. Eh biglang tumunog. Ayan o. Mabuti na lang. Hindi siya nabutas kanina nung nasa dagupan ako. Dito siya nabutas nung gumarahe na ako sa bahay. Hindi ko lang kung ano nangyari. Kung saan yung butas. Kasi bigla eh. So, tingnan natin. So, dahil hindi natin alam kung saan nabutas at kung paano nabutas, kailangan talang baklasin ng gulong. At tanggalin ng buo ang TPU. Ang iniisip kong butas nito ay puncture sa labas. Subalit wala akong makita. So kailangan hanginan natin para malaman natin kung nasaan ang singaw. So hindi nga sa labas ang butas kundi sa loob at mukhang dahil sa rim. So let us examine kung ano itsura ng rim para magkaroon tayo ng idea kung bakit nabutas. So ang nangyari, naliis yung rim tape at na-expose yung mga rim holes. So ganito siguro ang nangyari. Na-expose nga sa rim hole yung TPU at parang nagkaroon ng bubblegum effect dun sa rim hole hanggang mag-burst na lang yung bubble. Dahil hindi pa agad tayo makakabili ng mga ayos na rim tape, isang alternative ang electric tape. Dito sa paglalagay ko ng electrical tape, siniguro ko na wala na naka-expose na rim holes. At di ko na rin pala tinanggal ang rim tape. Ito yung Ride Now TPU patch. Ito yung sa Ride Now, meron din binigay na sa alcohol patch. Panlinis ng TPU. Panlinis ng surface bago dikitan. So, punasan muna natin. So, yun na malinis. So, pag nalinis natin, yan, may alcohol nga. Pag nalinis natin, ito nga palang maliliit na Ride Now patches ay yari din sa TPU. So tulad din ng ordinary patches, lalagyan din natin dito ng glue. Ganon din yung part ng TPU na may butas. Maghihintay din tayo ng 5 minutes bago natin ito pagdikitin. Masabi pala sa instruction, 1 minute lang after mo i-apply yung glue, pwede mo nang i-patch. At 30 minutes yung matagal na after i-patch, maghihintay ka ng 30 minutes bago gamitin. Pwede natin idikit. Habang hinihintay nating matuyo ang idinikit nating patch, i-check muna natin itong tire kung merong nakatusok ng mga staple wire, bubog, tinik o anumang pwede makapuncture sa ating inner tube. Ito ang maganda sa folding tire, pwede mong baliktarin.
Dahil sa kabisihan, ngayon ko pa lang ito ikakabit. 12 hours nang mahigit ang lumipas. So I'm sure ito yung tuyo na yung rubber cement. Meron kayo kailangan malaman sa about TPU. Kapag ginamit nyo na itong TPU sa mas malaking tires, halimbawa 2.1 o 2.2, hindi na pwedeng gamitin sa mas maliit na tire, no? Kasi nag-expand na siya. So ito, kung ito 2.1, ginamit natin ito sa 2.1, hindi na natin ito pwedeng gamitin sa 1.95, pero pwede natin gamitin sa 2.2 pataas, kasi ang rate nito is, yung range nito ay 1.9 to 2.6. so ganun. Natin ang additional na protection para sure na hindi sisingaw, para sure na hindi matutuklap yung dikit natin. Reinforcement lang. So hangin na natin konti. Using Cyclus AS2 Pro Max. So ito na nga ginamit natin kanina papuntang palengke. Yung mga may 2 kilometers din yun. Okay naman. Wala siyang singaw, matigas pa rin. So I guess gumana yung ride now patch kit. So yun nga, kung sakali mabutasan yung TPU nyo, kailangan alisin ninyo sa tire at palitan nyo ng bagong TPU or bagong inner tube. Kasi kung sakaling ipapatch nyo yung nabutas na inner tube na TPU, hindi yun basta-basta matutuyo agad.
Ako naghintay pa ako ng 12 hours mahigit. I mean, kinabukasan ko pa ibinalik yung TPU na nakapatch. Hindi katulad nung butyl na katulad nung tinuturo ko dati. Pagka-patch pwede mo nang gamitin. Sa TPU hindi. Kailangan mong patuyin ng todo. So hanggang dito lamang po. Mayroon pa kayong mga katanungan, just comment down below. This is Becoming Ciclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.